Hindi bababa sa 7 indigenous groups ang patuloy na nananahan sa lalawigan ng Bukidnon. Sa bawat isa, masasalamin ang iba't ibang makulay na kultura at istorya. Ngunit sa likod nito'y ang bawat hinagpis at pangyuyurak na pilit na humihilat umaagaw sa kalayaang mamuhay ng tahimik at matiwasay. Animoy isang napakatahimik na lalawigan. Subalit sa likod ng napakatahimik na lalawigan na ito dito sa Bukidnon ay ang nakakubling mga panaghoy ng mga nilalang na sumasambit ng kanilang mga karapatan. Sa patuloy na pag-iikot ng Magandang Gabi Pilipinas sa probinsya ng Bukidnon, napukaw ang aming pansin ng panawagan ng ating mga kapatid na lumad na sana'y mabigyang pansin at aksyon ng mga nakatataas ang kanilang sitwasyon sa gitna ng umiiral na hiduan nila sa lokal na gobyernong nangangasiwa dito. Sa pag-agaw umano ng mga ito sa mga lupaing itinuturing nilang tahanan na kabilang sa kanilang ancestral domain, isang first-class municipality ang bayan ng Talakag dito sa lalawigan ng Bukidnon ay itinatag noong 1917. May 29 na mga barangay, karamihan sa mga ito ay pinaninirahan ng mga katutubo. Sunod naming binisita ang barangay Tagbak sa bayan ng Talakag, dito pa rin sa probinsya ng Bukidnon. Dito, sumalubong sa amin ang grupo ng mga lumad na sama-samang naninirahan sa mataas na bahagi ng kabundukan. Sa mga suot nilang magagarang palamuti at makukulay nilang kasuutan, sa unay hindi mo aakalain na sila pala ay nagmula sa iba't ibang mga katutubong tribo ng mga lumad. Ang tribong Higaunon, Manobo, Talaandig, Kitanglad at Kalatungan. Iba't ibang tribong pinagbuklod ng itinatag nilang kooperatiba na layuning maprotektahan ang kanilang karapatan sa lupaing kanilang pinaniniwalaan na sakop ng kanilang ancestral domain. Ang pangalan po naming ancestral domain at saka ng council namin ay ang Higaunon, Manobo, Talaandig, Kitanglad, Kalatungan ancestral domain. In short, it is Himatakad. Na ang Himatakad naman ay ang kahulugan niya sa Bisaya is pagmata na. Sa English is Himatakad, wake up. Gaya ng mga katutubong Higaunon ng St. Peter, sila din raw ay nakararanas ng panghaharas at pananakot mula sa isang lokal na opisyal at ahensyang nangangasiwa sa kanilang lugar. Ang IPAP-IPRALO, Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 or RA 8371, is hindi man sir, hindi inirespeto ng ibang tao, yung mga migrants, at saka meron naman mga local officials na hindi nagrespeto ng IPRALO. Maraming empleyado ng ahensya ng gobyerno na hindi nagrespeto sa mga katutubo at sa kanilang mga indigenous rights. Some officials from the DNR, from the DAR, yun sila sir ang hindi kumilala ng mga rights ng katutubo, kaya nagkaroon ng konflikto sa loob. Dagdag pa ni Dato Linggininan, hindi na raw ginagalang ng mga nasabing ahensya ang kanilang karapatan sa kanilang ancestral domain. Isa na nga raw dito ang hindi pag-i-issue ng mga ahensya ng Free, Prior, and Informed Consent o FPIC sa kanilang mga lumad sa tuwing may gagawing proyekto o aktibidad ang mga ito sa kanilang lupain. Maraming nakapunta na mga dayo, mga intruders. Kaya marami kaming reklamo na dapat rumispito sila kasi lupa yan ng maninuno namin. Dapat mayroong EPIC, magpaalam sila kasi may mga tao man dyan sa loob. Pero parang hindi kami tao dito, ma'am. Pag may mga mga gatherings lang barangay upang mayroon pumasok sa ancestral domain namin, gaya ng mga surveyor ng DENR, ang DAR, hindi naman kami inimbitasyonan upang pumunta doon upang malaman nila kung ano ang side sa amin. Bukod sa pananakot na hatid ng ilang nasa posisyon, dagdag pa sa pasakit sa mga katutubong miyembro ng kooperatibang Himatakad ay ang pangre-red tag o maling pang-aakusa na ginagawa ng ilang ahensya sa tuwing kukwestiyonin nila
ang mga hakbang at proyekto ng mga ito sa kanilang lupain. Madalas umano silang mapagbintangang kasapi ng rebelding kilusan ng New People's Army. Yung mga opisyalis ng barangay, sila ang nag-una, sila ang naging mga front sa DNR. Nanguna sa project na sila ang magsabi sa inyo na, oy, kailangan lupa mo, lagyan natin ng project ng DNR. O, pag ayaw mo, bahala ka, tatakutin ka. Pag matakot ka, alis ka ng lupa mo. O, papasok sila na walang problema. You will be called to the DNR to answer. Bakit ayaw mong, baka NPE kayo? NPE ka talaga, ha? Bakit ayaw mong magpasok ang program ng gobyerno? So at that instance, sir, matakot sila. Sa pagnanais ng maayos ang sigalot sa gitna ng mga katutubong himatakad at lokal na pamahalaan, gumawa ng formal at legal na hakbang ang mga lumat upang maiparating sa national government ang kanilang hinaing at sitwasyon. Nagpunta kami sa Manila, sir, at nagpasa kami ng dokumento na ito ang ginagawa ng ibang offices ng DNR at ng barangay officials. Dokumento ito, sir, parang 2017 o 2018. But until now, sir, there was no answer. Sa kanila na ring pag-aamin, maging ang kasalukuyang alkalde ng kanilang bayan nasali na rin sa hindi pagkakaunawaan sa usapin ng ancestral domain sa kanyang nasasakupan. Hindi pa nagkaunawaan ang grupo namin at saka ang mayor ng Talakag. So nag-file kami ng complaint sa DILG sa Manila. January 4, 2019, nag-file kami ng complaint against the mayor of Talakag sa pagharas sa amin at in-evict kami doon sa aming tribal building sa Talakag. Ang base namin is gross violation to the EPRA law and abuse of his authority as the mayor. So nagawa kami ng dokumento, sir, pinala namin doon sa Manila sa DILG until now there was no answer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas lumalim pa ang sigalot sa panig ng mga katutubong lumad at pinuno ng kanilang bayan. Doon sa tribal building namin sa munisipyo at Ibaco Municipal Hall, pinuntahan ng mayor namin at saka they forcibly get our things and put it outside the building. Sabi nila, huwag nang ipapunta dito si Dato Lingi Pukul. Wala na raw akong upuan doon. Hindi raw ako ang kinilala na chieftain doon sa tribal building. Anila, pinaalis sila sa kanilang tribal building kung saan kanilang naiwan ang mga sulatin na may patungkol sa kanilang kasaysayan. Pati na rin ang ilang dokumento na may kinalaman sa pagkakakilanlan at kultura ng kanilang mga tribo. Dagdag pa sa kanilang hinaing at sama ng loob, ang tila pagsasawalang bahala at hindi pagbibigay ng kahit anong abiso ng nakaupong mayor sa kanyang naging desisyon. Yung sad to say that, hindi man yung nakita ng mayor at sa halip is in-evict kami sa aming, tinaras kami, in-evict kami sa aming tulugan without due process. Dala na rin ang kawalan ng sapat na kakayahang pangpinansyal na mga katutubong lumad, tila isang malaking suntok sa buwan ang may parating sa pambansang pamahalaan ang kanilang sitwasyon at mga saloobin. Kaya naman masasabing isang pagkilos ng tadhana ang naganap nang mag-cruise ang landas ng mga lumad at ni Undersecretary Orlando Ravanera. Kaya nung nagkita kami si Ravanera, ko, sir, salamat ng Diyos yan, ng magbabaya, na ikaw at ako naging magkaibigan. Yung si Undersecretary Chairman Ravanera. Kasi through him, yung mga hinaing namin, sir, na nakarating at na-follow up sa mga agencies na binigyan namin ng mga reklamo. Hinikayat at tinulungan ni CDA Chairman Ravanera ang mga katutubong kasapi ng himatakan na ayusin ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng isang kilusan na alinsunod na rin sa rekomendasyon ng lokal na pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang kooperatiba. A strong army can conquer a kingdom, but the strongest army in the world cannot stop an idea whose time has come, and that is cooperativism. Enough is enough of armed struggle. Enough is enough of violent extremism. Magkaisa po ang mamayang Pilipino para baguhin itong mga structure of oppression. Pag-amin ng CDA Chairman, baon-baon niya ang advokasiyang sinimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isang advokasiyang balang araw mabigyan ng pantay-pantay na karapatan at boses ang bawat mamamayang Pilipino, magkakaiba man ang kinagisnan at kinatatayuan. Kaya nga si Presidente, nagagalit eh. Ang sabi niya, kayo ha, water is means to life. Electricity is means to life. Do not use it to make so much money. Enough is enough of oligarchical control. O ano ang kanya? Cooperativism is the answer. You see that? Empowerment of the people.
equity. Sa pagkakaupo ni Pangulong Duterte noong 2016, isa sa naging mainit na talakayan ang pagbibigay pansin sa mga hinaing ng mga lumad patungkol sa kanilang ancestral domains. Sa kabila ng paghikayat ng Pangulo sa mga investors na linangin ang mga ancestral territories, batid ng Pangulo ang suliraning kinakaharap ng mga lumad. Kaya siniguro niyang bago pumasok ang mga mamumuhunan sa mga lupaing sakop ng ancestral territories, kinakailangang konsultahin muna ang mga tribong naninirahan dito. Sa isang press conference, binigyang diin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi papayag ang Pangulo na ipagbili ang propriety sa lupain ng mga lumad. Meron po tayong mga batas na pinapatupad, meron po tayong mga ancestral domains. Ang sabi lang naman niya, papapasukin niya ang mga namumuhunan doon sa mga ancestral domains. No? Nang sa ganon, maibsan ang kagutuman ng mga lumad. Kapag nagkaroon po ng mas malawakang mga trabaho dyan sa mga komunidad ng lumads, mababawasan na rin yung impluensya ng NPA. At sa ganun po, hindi na sapilitan na kukunin ng mga NPA yung mga lumads at gagawing mga mandirigma. Sa pagharap naman ng Pangulo sa mga tribal leaders noong 2018, inanunsyo ng Pangulo ang paglalaan ng 100 milyong piso para sa agricultural land and community development bukod sa pamamahagi ng mga bahay sa mga lumad. So ako na'y mangita og investor. Moingon mog dili mog mina, dili oy mina. Ug moingon mog gihugaw-hugawan ang inyong lugar, paraho na to. Magkikistorya lang mo sa ila, unsay gusto ninyo. If you want agriculture alone, mubuhi ko initially, karong adlaw. Ug ba siguro buhian ta mo 100 million para sa tabang. Kaya naman sa ngayon, ang tanging pinanghahawakan ng mga katutubong miyembro ng Himatakad ang maging kaisa sila ng Pangulo sa advokasya at pangarap nitong mabigyan ng pantay-pantay na karapatan ang bawat Pilipino. Kabilang na silang mga lumad, walang maliit o malaki, walang mayaman o mahirap. 2005 ilang gisugdan ni kini pagkuan nila og kuan proyekto. Nagsugod ang tubig panubig sa lungsod Talakag 2010. Usa nagpasalamat kog dako ni Sir kay may tungod sa iya nga gipadala mo dinhi aron nga ang tanan nga mga problema namo kaming mga katutubo madunggan ni presidente. Manghinaot gid unta ko nga kun mahimo tabangan mi ni Tatay Digong nga kining giugmad sa akong ugangan sa sukad pa sa una nga panahon mabalik ni sa iyang mga anak tanan. To sa aming mahal na Pangulo, tulungan niyo po naman ang mga kirantes na domain na makamit namin ang hustisya. Sa ngayon po, wala po kaming lupang na trabaho kasi namatay na yung mga lolo't lola namin, hindi pa namin nakamit yung hustisya dyan, sir. Sa aming mahal na Presidente, nagpapasalamat kami sa inyo. You become our inspiration in fighting for good governance. Tuwa kami sa aming Presidente kasi siya ang naging imahe namin simbolo na isang brave president to tackle the problems of the country. Iba-iba man ng paraan ng paglalahad at kwento, iisa lang ang tiyak na sa bawat istorya mayroong isang katutubong lumad na nangangarap na balang araw ay may gustong yayakap, mag-aaruga at ipaparamdam sa kanila na hindi sila naiiba. Magandang gabi, Pilipinas!